So eto na mga idol, guys, Soto update tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po bilang suporta naman sa ating YouTube channel. Well mga kaibigan, napakaganda ng performance na naipakita ng ating pambato na si Kai Soto sa naging laban po ng Yokohama kontra dito sa Sun and Phoenix kahapon. And so far mga kaibigan, no, si Kai Soto po very trend at sikat na sikat ngayon sa Japan, no. Nasa pawan na nga niya or mas na nasikatan niya pa, no, ang ilang mga bilig superstar sa Japan, no, tulad na lang nila Yuki Kawamura at ang iba pang mga player na nakalaban nila. And so far, ito po yung isa sa history or pinakamagandang play ng ating pambato na si Kai Soto. Kahapon po, dikitan talaga yung score ng Yokohama at ng Sun N at nagtapos yung score nila, 81 yung Yokohama, 76 yung Sun N Phoenix. Ilang points lang naman ang lamang ng Yokohama, but titignan yung mabuti si Kai Soto, ang ganda ng performance. Meron siyang 27 minutes of playing time, meron 23 points, 10 rebounds at 1 assist. Napakaganda dahil nakuha po ni Coach Aoki Taketo kung paano gamitin si Kai Soto. Mga kaibigan, makinig po kayo. Ito yung sistema na nakita natin sa play at pag-a-assist or pag-coaching ni Coach Aoki Taketo kay Kai Soto. Si Kai Soto po madalas talaga pinapasok na sa first 5 lineup ni Coach Aoki Taketo. Tapos bibigyan siya ng mahabang play. Then after 2 to 3 minutes, ilalabas po si Kai, no, para makapagpahinga. Then pagdating po ng second quarter ng game, hindi siya pinapasok agad sa early. Doon pa siya sa last 2 minutes, no, or last 3 minutes of playing time, saka ipinapasok si Kai Soto. Napansin natin, ganun po yung rotasyon ng pag-play or pagbibigay ni Coach Taketo kay Kai ng minuto sa paglalaro. And nagiging effective naman yan. Pero kapag walang Kai Soto po sa loob, nakita natin, nakakahabol yung kalaban kapag nakalamang ang Yokohama. Talagang nakita natin, medyo dikitan talaga yung score at nung first half, no, si Kai Soto po, akala natin talaga hindi makakabawi kasi nahihirapan siyang ng opensa niya. Ang lakas ng depensa ng Sun and Phoenix, mga kaibigan, nakita natin, dinodouble din talaga si Kai Soto, no. Si Terdy Ravena talagang binabantay niya kahit sobrang tangkad ng ating pambato na si Kai Soto para hindi lamang makapunto si Kai, maka-opensa. Pero nakita nyo naman, talagang hirap na hirap yung Sun and Phoenix pag merong Kai Soto sa loob. Pagdating ng second half, sa third and sa fourth quarter ng game, doon na naging agresibo ang mga galaw ni Kai Soto. Tulad ng ating sinasabi, ito yung makasabi natin na first time, no, na si Kai Soto nababad halos dito nga po sa fourth quarter ng game. Alam niyo yung crucial at critical doon sa sitwasyon, yung score nga po ng Yokohama at ng Sun N ay 76. Tabla po sila, no. Then akala natin ilang minuto na lamang po yun. Alam natin na isang minuto na lamang yung natitira nun. Then si Kai Soto nagpalamang doon sa score. After mapalamang ni Kai Soto, yung score nga po, no, maka 2 points siya, easy 2 points yung ginawa niya, no, yung kanyang sky hook, nakita natin pasok na pasok. Doon nabush yung confident ng Yokohama at nagsunod-sunod yung kanilang kalamangan. Nakita naman natin iba yung impact ng may big man na Kai Soto sa loob. Tapos ang ganda rin ng pinakita ni Yuki Kawamura, no. Masasabi natin na isa sa the best point guard ito sa Asia, no, sa Japan, si Yuki Kawamura. Yung mga pasa niya hindi talaga nakikita walang tinginan. Alam niya yung pakiramdam, instinct na si Kai Soto nasa loob, automatic makukuha ni Kai Soto yung bola. Hindi na lang talaga nakatingin yung kalaban, no, dahil ang akala nila pasa lang, pero dunk na pala ng ating pambaton si Kai Soto. Ngayon po, may nakuha tayong report na yung mga dating team or mga kupunan ni Kai Soto, tulad na lang sa Hiroshima Dragonflies, sa NBL, no, dito sa Adelaide, nakita po siguro natin yung panghihinayang ng mga team na ito nang pakawalan nila si Kai Soto. Tulad ng ating sinasabi, nasa coaching talaga ang susi ni Kai Soto sa paggaling at nasa mga kakampi niya. Yung dalawang kupunan na pinanggalingan ni Kai Soto dito sa Adelaide at sa Hiroshima Dragonflies, halos karamihan po dyan mga bako yung mga kakampi, especially sa Adelaide 36ers sa NBL, no. Talagang si Kai Soto pinagdadamutan ng bola, no. Hindi po talaga siya binibigyan ng bola ng play. Tapos yung minuto niya napaka-iksi lamang, no, kay Coach Bruton. Dito naman sa Hiroshima, nabibigyan naman ng minuto si Kai Soto, pero mabilis ma-disappoint, no. Ito nga po si Coach Kai, maganda yung performance ni Kai or malami ang galaw ni Kai Soto. Paano kasi hindi magiging malami ang galawan ni Kai Soto ni hindi man lang siya pinapasahan ng bola ng kanyang mga kakampi. Perfect team nakuha ni Kai Soto dito sa Yokohama Big Corsairs. Kahit hindi si Yuki ang may hawak ng bola, kahit yung ibang mga kakampi, pinapasahan si Kai. Well, hindi naman natin hina-highlights, no, sinasabing maging bida-bida si Kai Soto dito. Yung sentro, yung advantage sa magiging 7-footer niya, ginagamit po ng team. Nagtutulungan sila kaya nakakahabol,
nanalo nga po ang Yokohama. Ilang sunod-sunod na rin po na panalo ang Yokohama mga kaibigan dahil yan sa napakagandang sistema ni Coach Taketo na natutunan niya dito nga po kay Coach Team ko, no? Kung paano hinasa ni Coach Team kung si Kai Soto, ngayon nagagamit na dito sa Yokohama B Corsairs. Well mga kaibigan, titignan po ninyo yung mga nambabash kay Kai Soto ngayon na wala na rin, no? Kasi yung performance si Kai hindi na talaga kabash-bash, talagang ka-support na. Pero hindi pa rin talaga maiiwasan na may masilip yung mga basher na kaunting butas, no? Or maliit na butas para sa ating pambato na si Kai Soto. Pinag-uusapan din ngayon kung si Kai Soto nga ba'y maglalaro sa NBA Summer League at may 4 na kupunan o 4 na teams sa NBA na posibleng prospect na mapuntahan niya. Pero ayon na rin sa ilang mga expert, no, mas maganda mag-stay na lang muna dito nga po sa Japan B-League si Kai Soto, hasain pa, no, o hinugin pa yung kanyang performance bago nga po sumabak o maglaro sa NBA Summer League. Yung NBA Summer League, mga kaibigan, magandang experience po kasi yun para mahasaan na o masanay na si Kai Soto. Pero alam naman natin, sasabayan sa FIBA Asia Qualifiers 2025 sa magiging laban nga po, no, sa July ng Gilas Pilipinas. Pero siyempre titignan natin mabuti yan, ibabalance siya ni Kai Soto kung alam naman natin mas priority ni Kai Soto yung Gilas Pilipinas kaysa sa NBA Summer League. Pero pangarap ni Kai dito sa NBA. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy lang suporta sa ating pambato na si Kai Soto, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.